Ang mga gawa, 27 na kabanata. At nang ipasya na kami ay lalayag na patungo sa Italia, ay ibinigay nila si Pablo at ang iba pang mga bilanggo sa isang senturyon na nagngangalang Julio, sa pulutong ni Augusto. At sa paglulan namin sa 100 Adrameto, na paglayag sa mga dakong nasa baybayin ng Asya, ay nagsitula kami na kasama namin si Aristarco na isang taga-Macedonia mula sa Tesalonika. At nang sumunod na araw ay nagsidaong kami sa Sidon. At pinagpakitaan ni Julio ng magandang loob si Pablo at pinahintulutan siyang pumaroon sa kanyang mga kaibigan at siya'y magpakaginhawa. At nang kami magsitulak doon, ay nagsilayag kami na nagsipanganlong sa Sipre sapagkat pasalunga ang hangin. At nang matawid na namin ang dagat na nasa tapat ng Sicilia at Pampilya, ay nagsirating kami sa Mira, na isang bayan ng Lycia. At nasumpungan doon ng senturyon ang 100 Alejandria na lumalayag na patungo sa Italia, at inilulan niya kami roon. At nang makapagpalayag na kaming marahan ng maraming mga araw, at may kahirapan kaming nakarating sa tapat ng Nido, na hindi kami tinulutan ng hangin makasulong pa, ay nagsilayag kami na nagsipanganlong sa Kreta, sa tapat ng Salmon. At sa pamamaybay namin dito na may kahirapan, ay nagsidating kami sa isang dako na tinatawag na Mabubuting Daongan, na malapit doon ang bayan ng Lasea. At nang magugol na ang mahabang panahon at mapanganib na ang paglalayag, sapagkat nakalampas na ang pag-aayuno, ay pinamanhikan sila ni Pablo. At sa kanila'y sinabi, "Mga Ginoo, nakikita ko na ang paglalayag na ito ay makapipinsala at magiging malaking kapahamakan, hindi lamang sa lulan at sa daong, kundi naman sa ating mga buhay." Datapwat, mahigit pang paniwala ang senturyon sa piloto at sa may-ari ng daong, kaysa mga bagay na sinalita ni Pablo. At sapagkat hindi bagay hintuan sa taginawan daongan, ay ipinayo ng karamihan na tumulak mula roon. At baka sakaling sa anumang paraan ay makarating sila sa Phoenix at doon huminto sa taginaw, na yaoy daungan ng Kreta, na nasa dakong hilagang silanganan at timugang silanganan. At nang marahang humihihip ang hangin timugan na inaakalang maisasagawa nila ang kanilang nasa, itinaas nila ang sinipete at namaybay sa baybay ng Kreta. Datapwat, hindi nalaon at humampas na galing doon ang maunos na hangin, na tinatawag na Euraklidon. At nang ipadpad ang daong at hindi makasalungat sa hangin, ay nangagpabaya na kami at kami ipinadpad. At sa pagtakbo ng daong na nanganganlong sa isang maliit na pulo na tinatawag na Clauda, ay may kahirapan naming maitaas ang bangka. At nang maitaas na ito, ay nagsigamit sila ng mga lubid na tinalian ang ibaba ng daong. At sa takot na baka mapapadpad sa Sirte, ay ibinaba nila ang mga layag, at sa gayoy napaanod sila. At sapagkat lubhang nakikipaglaban kami sa bagyo, nang sumunod na araw, ay nagsimula sila magtapon ng lulan sa dagat, at nang ikatlong araw ay kanilang ipinagtatapon ng kanilang sariling mga kamay ang mga kasangkapan ng daong. At nang hindi sumisikat sa amin ang araw, ni ang mga bituin man ng maraming mga araw, at sumasa ibabaw namin ang isang munting bagyo, ay nawala ang buong pag-asa na kami makaliligtas. At nang maluwat nang hindi sila nagsisikain, ay tumayo nga si Pablo sa gitna nila at sinabi, "Mga Ginoo, nangakinig sana kayo sa akin at hindi umalis sa Kreta at nailagan ang kapinsalaang ito at kapahamakan. At ngayon ay ipinamamani ko sa inyo na inyong laksan ang inyong loob, sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo, kundi ang daong lamang. Sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin, at saka naman pinaglilingkuran, na nagsabi, 'Huwag kang matakot, Pablo. Kailangang ikaw ay humarap kay Cesar, at narito, ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayag. Kaya nga,
Mga Ginoo, laksan ninyo ang inyong loob, sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos na mangyayari ayon sa sinalita sa akin. Datapwat tayo'y kailangan mapapatpad sa isang pulo. Datapwat nang dumating ang 14 na gabi, samantalang kami ipinapadpad ng hangin sa magkabi-kabila ng dagat ng Adriatico, na maghahating gabi na ay sinasapantahan ng mga mandaragat na sila'y mga lalapit na sa isang lupain. At kanilang tinarok at nasumpungan may 20 dipa. At pagkasulong-sulong ng kaunti, ay tinarok nila muli at nasumpungan may 15 dipa. At sa takot naming mapapadpad sa batuhan, ay nangahulog sila ng 4 na sinipete sa hulihan at iniibig mag-umaga na. At sa pagpipilit ng mga mandaragat na mga agtanan sa daong, at nang maibaba na ang bangka sa dagat, na ang dinadahilan ay mga huhulog sila ng mga sinipete sa unahan, ay sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal, maliban na magsipanatili ang mga ito sa daong, kayo hindi mga kaliligtas. Na magkagayoy, pinutol ng mga kawal ang mga lubid ng bangka at pinabayaang mahulog. At samantalang mag-uumaga, ay pinamanhik ni Pablo sa lahat na magsikain, na sinasabi, ang araw na ito, ang 14 na araw na kayo nangaghihintay at magpapatuloy sa hindi pagkain, na walang kinakaing anuman. Kaya nga, ipinamamanik ko sa inyo na kayo'y magsikain, sapagkat ito'y sa ikaliligtas ninyo, sapagkat hindi nawawala kahit isang buhok sa ulo ng sinuman sa inyo. At nang masabi na niya ito, at makadampot ng tinapay, ay nagpasalamat siya sa Diyos sa harapan ng lahat at kanyang pinagputol-putol at pinasimulang kumain. Na magkagayoy, nagsilakas ang loob ng lahat at sila na may pawang nagsikain din. At kaming lahat na nangasa daong ay 276 na kaluluwa. At nang mga busog na sila, ay pinagaan nila ang daong na ipinagtatapon sa dagat ang trigo. At nang mag-umaga na, ay hindi nila nakilala ang lupain, datapwat na banaagan nila ang isang luhok ng dagat na may baybayin, at sila'y nangagsang usapan kung kanilang maisasadsad ang daong doon. At inihulog ang mga sinipete at kanilang pinabayaan sa dagat, samantalang kinakalag ang mga tali ng mga ugit. At nang maitaas na nila sa hangin ang layag sa unahan, ay nagsipatungo sila sa baybayin. Datapwat pagdating sa dako na pinagsasalubungan sa 2 dagat, ay kanilang isinadsad ang daong, at ang unahan ng daong ay napabunggo at tumigil na hindi kumikilos. Datapwat nagpasimulang magkawasak-wasak ang hulihan sa kalakasan ng mga alon. At ang payo ng mga kawal ay pagpapatayin ng mga bilanggo, upang ang sinumay huwag makalangoy at makatanan. Datapwat ang senturyon, sa pagkaibig na iligtas si Pablo, ay pinigil sila sa kanilang balak, na ipinag-utos na ang mga makalangoy ay magsitalon, at mga una magsidating sa lupa, at sa mga naiwan, ang iba'y sa mga kahoy, at ang iba namay sa mga bagay na galing sa daong. At sa ganito nangyari, na ang lahat ay nangatakas, naligtas hanggang sa lupa.